Balita ko siga ka rito. Nakita ka sa video eh. Huwag ka nang bubugbog sa mga tao rito ha. Ginaganon mo, tapos ginaganon. Tama, mali. Yun, mali. Ang videong inyong napapanood ay kuha mula sa CCTV ng isang bakery na inarecord naman sa cellphone. Naidokumento ang pambubugbog na ito alas 4 ng madaling araw nitong 27 ng Hulyo sa lungsod ng Marikina. Bumibili lang ang pobreng biktimang binata ng pandesal. Nang mapagtripan siya ng mga tigasing ito sa nasabing lugar, makikitang hindi pumapalag ang biktima. Nasa bandang sulok na siya, pinaggugulpi pa rin. Pagmasdan, kunyari isa sa kanila umaawat pero tuloy pa rin ang pananapak ng lalaking nakasando sa biktimang hindi lumalaban. Pinapasok na ng mga tender ang biktima sa loob ng kanilang bakery. Ito'y upang iiwas siya sa mga butangerong sanggano. Subalit, kahit nasa loob na ng bakery ang biktima, tuloy pa rin ang pananapak sa kanya. Miyerkules, People's Day sa Bitag Action Center. Dagsa mga nagrereklamo at nagsusumbong. Ang mag-inang si Aling Sabel at ang kanyang binatilyong anak na si Archie, hiniwalay namin agad. Si Archie ang biktimang nabugbog na nakuha ng CCTV sa loob ng RMC Bakery sa may Barangay Kalumpang, Marikina City. Ayon sa ina ni Archie na si Aling Sabel, takot daw ang kanilang barangay sa mga sigang ng bugbog sa kanyang anak. Takot yung barangay? Parang takot po kasi kung hindi yung sila takot, magreklamo kami pati din sa kapitan na bakit ganun, sabi ko, hindi man lang nila respondihan yung anak ko. Hindi naman dapat sila naniwalang nag-uusap lang kasi puro bukol yung anak ko. Kailan ka binugbog? July 27. Alas 4 na madaling araw. Anong ginagawa? Alas 4 ng madaling araw? Tusan ko po siya bumili ng pandesal. Pandesal? Alas 4 ka binugbog? Ipinakita ng biktimang si Archie sa bitag ang video footage ng pambubugbog sa kanya. Hindi CCTV. Anong nangyari dito? Nakuhanan po yung nang binubugbog siya. Pinag-aralan ng grupo ng bitag ang video na kuha mula sa CCTV sa aming laptop. Tingnan niyo maigi, ayun ang target natin ngayon. Dinuduro yung bata sa dulo lang. Bumibili ng pandesal. Hindi kumikibo yung bata. Okay. Panduduro pa rin. Laki ng tao na to ah. Ito pag ito, titiklop to eh. Sa isang komunidad, kapag hindi marunong manindigan at hindi marunong malasakit, hindi marunong ipatupad yung tama, lalo-lalo na sa mga abusong pananakit ni naman, ito yung mga komunidad na pamumugaran ng mga sisiga-siga, mga sangganong kilabot at astig. Kaya naman itong mga kilabot at astig, mga sangganong putok sa buho, namamayagpag dahil nababasa nila sa komunidad na walang pwede makialam. Hindi sa natatakot yung komunidad, kundi ayaw nila masangkot sa gulo at gusto nila manahimik. Sila na lang pumapalag kapag sila'y apektado na. Ito yung ugali na karamihan sa ating mga Pilipino. Hindi nakikialam kapag may gulo. Kaya naman itong bibisitahin natin ay komunidad na pinamumugaran ng sisiga-siga. Una naming nadaanan ng RMC Bakery kung saan nagmagandang loob ito na bigyan ng kopya ang biktimang si Archie sa ginawang pambubugbog sa kanya ng mga suspect. Sumunod na inikutan ng bitag ang bahay ni JP Chua na itinuturong pinuno ng mga nambugbog sa biktimang si Archie. Isa-isahin natin pero unahin ko muna yung pinuno. Bravo, Alpha. Good, sir, good. So dadaanan muna natin yung bahay. Copy, sir, copy. Okay, sisilipin namin ang bahay ngayon itong nagngangalang JP Chu at itong sisiga-sigaan sa lugar na to. Titignan natin kung mahanap natin dito sa bahay na to. Dali-daling hinanap namin si JP sa mismong kanilang pamamahay. Tiyempong-tiyempo, palabas ang butangerong si JP Chua. Agad inanyayahan ito ng bitag sa labas ng kanilang bahay upang komprontahin at ipakita sa mga tao sa mismong lugar nila kung anong gagawin ng bitag. Balita ko siga ka rito. Hindi po, sir. Ha? Binugbog ka raw. Sir, hindi po ako yung actually na talaga sa kanila. Nakita ka sa video eh. Siga rito ano? Naku, hindi po. Simula ngayon, markado na kitang pag dinibdibang kita ngayon, titiklop ka. Intindihan mo? Sir, hindi po ako siga talaga dito. Huwag ka nang bubugbog sa mga tao rito ha? Hindi po ako nang bubugbog, sir. Abot langit ang pagtanggi nitong dating agilas sa kanilang lugar na biglang naging sisiyo. Ba't na inapakan?
Sir, kasi iba ko kasi yung ano niya sa akin eh. Nakita mo yon? Habang binubugbog mo, nakikita ka ng camera. Tingnan mo to. Yan, nandiyan kayo. Ayaw niyong pobre sa dulo. Anong sinasabi mo sa kanya dyan? Bali, nasabi ko sa'yo, magkapared po kami dalawa sa kinakausap. Nakita mo naman gaano kalit yung tao, hindi ba? Sa bigat ng kamay mo yun, sa laki mo na yan, mas malaki pa sa akin. Alam mo, sa totoo lang eh. Parang gusto na kitang spar ngayon eh. Sir Wal, idol na kayo, Sir Wal. Eh, idol mo pala. O kung idol mo ako, wag mong gagawin to dahil ako yung mga taong taga-tugis na kapareho mo. Wala akong pakialam kung iniidolo mo ako. Upang ipakita kay JP na kaya namin salitain ng kanyang lengguwahe, sinample rin namin sa kanya sa pamamagitan ng isang reenactment kung paano niya sinaktan si Archie. Sige, paupo ka. Ano kaya habang kinakausap kita, dinuduro kita, ginaganong-ganong kita para pakita sa'yo pagkatapos sabi sinusuntok-suntok kita. Ano kaya? Kapareho niya. Ano kaya? Kapareho niya, hindi mo pinaawat. Hinahawak-hawakan mo. Di ba? Ito mo. So, kausap ba yan? Kausap ba yan? O yan? Sadista ka ba? Ginaganon mo pagkatapos ginaganon mo. Kita mo. Di ba? Tingnan mo. Paliwanag mo, ilang minuto na yan. Wawa naman, oh. Mati naman po ako ng ilang. Paliwanag mo to. Sige ngayon, oh. Pilipit na yung tao. Oh, dapa na. Kaliwat ka na ng tama ng gulpe. Minamasa-masahe mo pa kunyari. Masahe mo, ibang klase eh. Ang masahe mo, ganun eh. Oh, masahe ba yan? Gulpe yan eh. Di ba? Mantakin mo, ganunin mo eh. Ganun ba? Tama ba yan? So, nakakayaw yung nangyari sa akin dito. Pinakikita ko sa iyo para makita, ginaganon mo, tapos ginaganon, makita mo. Tama, mali. Yun, mali. Tama eh. Uulitin mo pa, hindi na. Makinig ka sa akin ha. Simula ngayon, markado ka na. Pag may narinig pa ako sa iyo, ibang batas ang gagamitin sa iyo. Usapan natin itong dalawa. Pinag-aralan na kita kung anong klaseng tao ka. Pangako mo sa akin. Ito ba yung gagawin mo, uulitin mo pa, hindi na. Sir, pinapangako ko sa inyo na talagang hindi na pumuulit yan. Hindi lang po sa kanya, tsaka sa mga ipagdaan. Sigurado. Pangako mo na to. Sa mga lalaki po. Biglang nagbagong ihip ng hangin. Pumayag si JP na samahan kami sa bahay ng isa niyang kasamahan na nambugbog sa biktima. Halika, sundan mo ako para tingnan natin sa San Roque raw kung saan yung mga kasama. Kopya. Pagdating sa barangay San Roque, si JP mismo ang sumundo sa isa pa nitong kaibigan. Dito, nakaharap ng bitag ng isa pang inarereklamo. Sasabihin ko sa diretsahan ha. Alright. Simula ngayon, huwag niyo na pairal pagiging siga ninyo sa lugar na to. Naintindihan mo? Kinuha ko na yung pinakapinuno ninyo. Binabantayan na namin kayo. Pag nagkamali pa kayo sa susunod na panggugulte. Sir, pasensya na. Kaya nga sabi ko, tatanggapin kong pasensya mo. Pero nakita mo yung nanay ng batang ginalpi ninyo. Tingnan mo. Pasensya na po. Sa barangay pa lang po ang nag-usap. Alright. Hindi naman po din namin gusto yung kasi kumakain po. Sa ibang mga tropa mo, ikalat mo na. Ha? Sige, okay. Thank you. Sa pangakong binitiwan ni JP, nag-iwan na matinding mensahe ang bitag. Matino ng usapan, tinanggap ko yung sinabi mo. Hindi mo na uulitin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Okay? Salamat po sa Ang pagkakataon, bibigay ko sa'yo ₱1 na. Pero oras na nakit na kayo, pasok ka na ro. Siniguro ng bitag na wala na magiging problema kung kaya't iniharap ng bitag si JP sa kanyang biktima. May ilang dispensers ka? May ilang Sa pagkakataon, pasensya na talagang nagkakaroon lang na ganun. Hindi naman ako masakit tao eh. Kala na naman ako eh. Huwag mo nang bugbugin. Pangako mo na to. Yes, sir. Kasi pag sa susunod, hindi na kita, talagang tutuluyan na kita, ha? Nagbabalik ang tinaguriang siga ng Marikina na si John Paul Chua. Hindi niya po ako sinaktan ng physical, ngunit binigyan niya ako ng napakalaking stress. Walang kadala-dala. Mukhang nakalimot na ata kung anong ginawa ko sa iyo noong 2010. Punyetang John Paul na yan, ha? Nagigigil ako, ha? Walang karapatan na sino man bulihin at duruhin ang taong may kapansanan tulad mo. Kung po pwede po nga, mas maganda maharap niyo na po siya. Huwag po siya masyadong maangas. Brad,
Huwag mo kang tawagin, Brad, dahil expelled ka na. Doon pa rin ba nakatira si John Paul sa kanyang tinitirhan na bahay? Opo. Siguro kinakailan ng kunting bisita rito. Ano sa palagay mo? Sir, kailangan ng patay ang camera. Okay. Kabisado mo ang sistema namin. Abay, na to, walang kadala-dala. Mukhang nakalimot na ata kung anong ginawa ko sa'yo noong 2010. Tinuturuan mo ba talaga akong gawin? At gawin uli yung ginawa ko sa'yo noon. Kung ikay nanonood siga sa Marikina, JP, makikinig ka, medyo tumanda ka na ng konti. Ako bumata doon sa noon. Baliktad ata. Sige nga, alamin natin ang buong detalye ng sumbong. Panoorin mga boss. Ako si Alexis Del Castillo, isang PWD mula sa Barangay Kalumpang, Marikina City. Ang naturingang siga ng Marikina na si John Paul Chua ay hindi pa rin nagbabago dahil patuloy pa rin siya sa kanyang pambubuli at paggagawa ng mga gulo. Nung lamang August 4 ay nagkaroon ng gulo siya sa isang burger stand dito sa Marikina City. Si Alexis po, pati yung isa pong Brad, nagtawag po ng barangay. Dumating na po yung barangay, tinuro ko po, ayan po si JP. Tapos po, ang ginawa po doon sa barangay, binastos pa po yung barangay tanod. Yung nakaraan po, siya po yung pinaka-presidente po ng chapter. Malaking nalabag po ni John Paul is sa kapatiran naman po may initiation. Hindi naman natin mapapakaila po yun. Pero nasa guidance naman po ng tama. Siya po, nag-initiate siya na nakainom. Tendency may yung sasali is mamatay or mapaano. Ayun po yung malaking nilabag niya. Saka yung malversation of funds. Saka yung respeto sa nakatanda ko. Kaya po siya na-suspend sa kapatiran namin is dahil minura niya po yung isang sis po namin na matanda na. Pag suspend po kasi sa kapatiran namin is bawal kang makipag-usap. Dapat magpakabait lang muna bago ka namin ibabalik sa kapatiran. Hindi po naghahamon pa po siya ng away. Ang videong inyong mapapanood ay kuha mula sa dashcam ng isa sa mga nagre-reklamo. Okay? Kaya ngayon, isa ho sa mga nagre-reklamo, makikita ang kumpol ng mga tao na tila may nagrarambulan. Mapapansin ng lalaking dito. Makikita niyo mamaya, no? Yung nakahubad. Ayaw magpaawat at kumakasapa sa mga barangay tanod na umaawat. Ayan po si John Paul. Malaki na rin ang tiyan. Siya ho si John Paul Chua. Also known as Siga ng Marikina. Sa linya ng telepono, isa ho siyang person with disability, si Alexis Del Castillo. Magandang hapon sa iyo, Alexis. Magandang hapon po, Sir Ben. Anong ginagawa niya sa iyo, Alexis? Sa pag-i-edit niya po ng pictures, pinapakalat niya po ito. Sa mga group chat, ginagawa po niya mga emoji. So yung mga kasamahan po, pinagtatawaran na po, hindi na ako rin respeto bilang tao. Yung edited picture ko po, mismong kinakat lang, mukha ko lang po ang pinapakita nila, pinagtatawaran. Ang gwapo niyan. Sino ang nagsasabi niyan sa kanyang social media page? Si John Paul? Si John Paul at kanyang mga alipores pa po. Bakit pinag-initan ka ni John Paul? Dapat naintindihan ka niya na may karamdaman ka, ikay isang PWD. Dahil minsan po may mga maling desisyon po, ako yung nakakakontra po doon. Doon po siya nagagalit sa akin. So, ito'y usapang fraternity na ayaw kong makialam, subalit ito ho'y pinag-ugatan na Okay sinasabi mo. Gusto ninyong sabihin mapanatili yung integridad ng inyong fraternity, hindi basta-basta nagre-recruit at pinipili ninyo. Parang ganon. Opo. So, hindi ka pumabor doon sa estilo ng kanyang pagre-recruit sa fraternity? Naging vocal ka ba para sabihin kay John Paul to? Naging vocal po ako, kaya nga po doon po siya nag-start i-bully ako. Hindi niya po ako sinaktan ng physical, ngunit binigyan niya ako ng napakalaking stress. Ba po ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Minsan po nagsisisure ako, minsan naman po ay para ako nang lulumong-lumo. Ako po ay para nang gigigil na sa loob ko, ngunit hindi ko po kasi nakaugali ang makipag-away na pisikalan. Malimit niya bang gawin tong pinahihiya ka sa social media kung anong-ano pinapost niya, mga emoji na katatawanan ka? Opo, especially do sa group chat po nila. Wala bang matinong nag-aawat sa kanya, magsabi man lang sa kanya, wag mong gagawin yan, mali yan. Ako po yung nagpapasalamat nga po dahil may nagkikare po sa akin, sinasabi po sa akin yun. Sinasabi sa iyo, pero hindi sinasabi dyan sa John Paul na yan, nagigigil ako ha. Baka may mapupunta, kalbuhin ko yung putok sa buho na yan eh. Kung nakikinig ka ngayon, John Paul, makinig ka. Matatakot po sila.
Ano no? Natatakot sila. Natatakot po sila kay John Paul. Ganon. Walang karapatan ng sino man bulihin at duruhin ang taong may kapansanan tulad mo. Sa halip na unawain ka lang, hayaan ka na lang, pinahihiya ka pa. Kung po pwede po nga, mas maganda maharap nyo na po siya upang magtanda na po siya sa kanyang mga pinagagawa. Okay, Kurt, medyo relax ka, no? Kurt, kay tatanong ko lang naman sa iyo. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Ano bang pangalan ng fraternity ninyo? Sir, hindi ko po pwedeng sabihin. Nare-respeto ko na hindi nyo pwedeng dalhin ang pangalan ng frat ninyo, pero ang frat ninyo kilala. Alright? Aba. Kayo ba'y pumunta na rin sa fraternity ninyo para isumbong? Ito ba'y tinanggal na mismo ng inyong fraternity? Sa chapter po namin is tanggal na po talaga siya. Alright. So, Umapila po siya sa council po. okay. Alam ba ng fraternity ninyo na ito'y nasampulan ko na noong 2010 na pinuntahan namin sa bahay niya tapos isa sa mga kasamahan niya? Yes po. Ikaw, anong dahilan kung bakit pinag-initan ka ng bully sa Marikina si John Paul Chua? Binastos-bastos niya po yung isa po naming may position po sa kapatiran po namin. Pinagmumura-mura niya po, binastos-bastos niya po. Kada po nalalasing, is lagi po nag-aamon. Nasuntukan po, nagmumura sa GC po namin. Ang napagbotohan po ng mga elders is suspended po siya. Mm-hmm. Anong ginawa sa iyo nitong si John Paul, bully ng Marikina? Actually po, marami po kami ng pinag-iinitan po. Tanong ko lang, doon pa rin ba nakatira si John Paul sa kanyang tinitirhan na bahay? Opo. Siguro kinakailan ng kunting bisita rito. Ano sa palagay mo? Sir, kailangan ng patay ang camera. Okay. Kabisado mong sistema namin. Pues, tawagan to. Hello. Hello, John. Magandang hapon. Yes, sino po sila? John Sebentulfo sa Bitag. Yes po. John, narereklamo na ka ng mga ka-frat member mo si Kurt at si Alexis. Kilala mo sila? Di ko yan, sir. Anong dahilan dyan kung bakit ikay nandito, nakuhanan ka ng video? Nagpunta po kami ng pinsan ko doon sa may kaibigan po namin. Nagtataka po kami, pagpunta namin doon, biglaan lang po nila kami nilapitan. Alitan po sila ng pinsan ko eh. Sinong nila? Umaawat po kami. Ngayon, bigla na lang po sinuntok yung pinsan ko. Kahit may barangay na po sa harapan namin. Totoo ba sa frat na talagang tinanggal na itong si John Paul Chua? Napagkasunduan po yon ng mga Napagkasunduan? ng mga matatanda, mas elders namin. Okay. Dahil po sa mga grounds niya po na malversation of pondo. Ano pa? O abusive use of power. Ano ang status nitong si John Paul sa inyong fraternity? Kasi sabi niya, hindi naman mabaraw siya, parang hindi na naman totoo yung mga paratang laban sa kanya. Pakipaliwanag nga. Expelled na po siya. Umapila lang po siya sa council namin. Kaya may pending, on process pa po yung may mga hearing pa po kami mangyayari kasi umapila po sila. Umapila po siya. Suspended po siya, yung una. Tapos yung ginawa niyang gulo, yung sa paglusog po dun sa restaurant ko po, doon na po, yung nangyari po yung gulo na, in-expel na po namin siya. Dahil po dapat, pag suspended ka, is dapat nagpapakabait ka. Hindi po eh. Sinasabi niya, inunahan daw lang sila. Wala raw silang ginawa roon dahil sinuntok daw ata ang pinsan niya. Sinasabi ni John Paul Kurt. Totoo ba ito? Siya po sumuntok sa pinsan ikaw ko. daw sumuntok. Hindi po, siya po yung alam po ng mga barangay po yan. May mga ebidensya, may mga testigo po kami mga barangay na siya po yung una nanuntok. Nakita ba ng barangay kung siya ay nanuntok? Yes po. So anong gusto mong sabihin kay John Paul? Baka tinuna po siya, wag po siya masyadong maangas. Hindi yung nambabata po siya. Mga alam niya hindi papalag sa kanya, kinakaya niya. Katulad po nung kay Alexis. John Paul, sagutin mo to kung anong sinasabi sa iyo. Yes po. Brad. Huwag mo tawagin Brad dahil expelled ka na. Magsabi ka ng totoo, hindi yung ganyan ng mga sinasabi niya. Nagsasabi kami ng totoo, may mga ebidensya kami. Sir, hindi naman po mangyayari sinasabi niyang gulo. Lalo sabi niya, malapit sa kanila. Ando po kami sa bahay nung kay kababata o kaibigan ko. Sila po yung unang lumapit eh. Sila po yung unang nag-initiate, sila po yung nanakit, sila po yung tulungan kami. Yun po yung totoo doon. Ngayon, hindi ko po maintindihan bakit ganyan ang sinasabi nila. Puro mga tampered na usapin. Puro mga gawa-gawa na lang nila na para lang ibiin ako sa pangyayari. Pinapalabas ako masama. Kung malalaman lang sir ng tao na talaga na yung nangyayari dito, dapat kasi pinag-uusapan lang dito yan sir, hindi na para umabot pa sa internal na namin yan. Kaso nga lang, sa ginagawa nila na yan, parang inaano nila kami. Ako naman maayos akong tao, hindi naman ako yung kagaya ng sinasabi nila sir. Simula nung huling magkaanohan tayo, pamilyadong tao ako, maayos na akong tao, tataka ko sa mga yan, bakit ganun?
Parang lumalabas ang sinasabi ni John Paul, instigator, inudyok nyo sila para magalit kaya tuloy nagkagulo. Yung sinasabi niya. Hindi po sir. Ang kasagutan ko po doon, yung sinasabi niyang pinsan niya na hindi niya naman po pinsan. Si Ernel po. Sino si Ermel? Kabrad din po. So, hindi ba kabrad lang yun? Dapat inaawat ni Elmer ang kabrad niya rin. Parang kayo-kayo lang. Dapat, ayun nga po ganito po nangyari sir. Pasagutan ko po si Ernel. Dahil nga po, may mga alitan na rin po kami sa mga decision making po nila na mali. Tapos nagsumbong po kay John Paul. Etong si Ernel po, inuudyokan si John Paul, namo nila ako nasuntuan. Dapat nga po, siya ang matanda, ginaguide niya yung mga bata po. Ba't siya nagpapudyok doon sa mga bata? Ilan taon ba si Elmer? Nasa 20 po mahigit. Ilan taon na si John Paul? Hindi ko po, alam. John Paul, ilan taon ka na ngayon, John Paul? Mawalang galang lang. 36 po sir, kasi edad ko lang po si Ernel. Si Ernel, 36. So, sabi ni Kurt, 20 lang daw ata. Si Hindi po. Ernel. Hindi po. Hindi. So gusto mo sabihin, John Paul, nagbago ka na simula nung nagkaroon tayo ng enkwentro noon at nagpakatino ka na? Simula po nung since na mag-ano tayo sir dati, napayuhan niyo po ako dati. Simula po noon talagang going straight na, wala na po inisip na ano. Kurt, pwede ba kayo mag-usap ni John ngayon para medyo magkaayos naman kahit na papano kung sakaling... Sir, sa akin, maraming salamat kung namamagitan po kayo. Ang sa akin lang po, kaya po ako nandito, is lumapit po sa akin si Alexis, natulungan po siya. John, kilala mo si Alexis. Ikaw ba'y totoo ba'y pinagtatawanan mo, ginagawa mong emoji? Iba naman yung social media bullying, emotional bullying yun. Ginagawa mo ba to, John? Hindi naman po ganun, sir. Sa totoo lang po, si Alexis po, kaibigan po kami niyan, nakasama ko rin po yan. May ilang beses na rin po siya nag-seizure na laging ako nasa tabi niya. Ako lagi nakakasagip sa kanya. Alright, sige. Nagkaroon lang po kami ng problema, gawa nga ng mga nangyayaring paksyonan. Okay, ganito na lang. Hindi magandang pagkakaunawaan lang po, pero siguro. naniniwala naman po ako na maghihilom din po ang ano. Okay. Ganito dyan, ako'y mamamagitan sa inyo na parang ama. Una sa lahat dyan, ama ka na rin. May anak ka. Okay? Opo. Mapalad ka na binigay ng pong may kapal na walang karamdaman ng mga anak mo. Huwag na natin palalain pa to. Ayoko manghimasok. Alam mo naman dyan, siguro ang estilo ko iba, ha? Napakalaking bagay po sir nung nangyaring paghaharap po natin kasi doon. Ganito na lang. Alexis, pwede ba natin kayong pagbatiin at sinabi ko na si John na kung maaari tigilan ng pambubulit, panduduro sa iyo. Magagawa ako, okay ba sa iyo to? In certain period of time, hindi pa po titigil yan. Kilala ko po ang pagkatao niya. Okay. Ako na mismo at nanangangako, John, papapangako mo ba sa akin, matinong usapan to John, na hindi mo na gagawin yung ginawa mo? Oo naman po, sir. Lalaki sa lalaki. Okay, sige. Alexis, pwede bang pagbigyan mo muna ng pagkakataon kung sakaling nakita mo na hindi ka binabalahura ka pa, tsaka tayo mag-usap uli. Okay? Bigyan natin ng pagkakataon ang isang tao. Sean, narinig mo ako, Brad. Kung ano man yung maliit na bagay na alitan natin, ampuhan ng para magkapatid, naintindihan mo naman yun. Minsan nakipagbiruan ka rin naman sa akin, gano'n ka rin naman eh. Sa akin lang, tol, kung sumama yung loob mo, humingi ako ng tawad kung may nagawa man ako na kinasama ng loob mo, tol, pasensya ka na sa akin. Hindi ko naman din minimin yun. Pero sana, intindihin mo din yung bagay na nung mga panahon na magkasama tayo, may nagawa rin ako maganda sa'yo, tol. Hindi lang puro masama. Pero sana, bigyan mo rin ako ng pagkakataon na iparamdam din sa'yo yung pagiging sincere ko na humingi ng tawad sa'yo, tol. Mag-date tayo minsan, mag-usap tayong dalawa. Biglang magkababata, magkaibigan, matagal na magkasama. Bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi sa'yo. Itong usapan natin na to, nandiyan si Sir Ben, at nangako ako sa kanya na hindi na mauulit yung sinasabi mo man na binubuli kita. Tuto pa rin ko yun. Lalaki sa lalaki tayo, tol. Okay. Sige, John, narinig ko, pagkumbaba mo, pamahinahon mo, nakikita kong sinseridad sa'yo. Mahirap akong lokohin eh. Ako yung taong marunong bumalik at hindi nakakalimot kung sakaling inulit mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang lahat ng tao, nagkakamali tayo. Ilang beses na pinapatawad natin. Alam mo naman, kuminsan lalaki, kuminsan may mga ulukait, kung ano-ano mang pinagagawa. John, okay ba? Huwag mo akong pahihiya dito dyan, sa publiko tayo. Tumatayo rin ako sa iyo para bigyan ka ng pagkakataon. Huwag mong aapihin si Alexis. Kapag ginawa mong pangapi sa iyo, John, mas masahol pang sasapitin mo. Pero dito sa parting to magiging magaan ako dahil sabi mo, ama ka na. May mga anak ka. Maraming salamat po. Ama rin ako, okay? Ikaw, Alexis, binata ka pa, tama? Yes, sir. Okay, relax ka lang. Opo. Okay, John, Alexis, okay na kayo. Nagbati na kayo, ha? Okay na tayo, ha?
Wala na akong gustong marinig dito ha. Imo-monitor namin kayo, tatawagan namin kayo pareho, okay? Opo, sir. Alright. At ikaw Okay naman, po, Sir Ben. Jan, pangako mo kay Kurt ha. Sabi naman ni Kurt, basta wag mo nang apihin si Alexis, okay na. Okay? Dito. Opo, sir, nag-usap na po tayo. Okay po yan, sir. Alright, sige. Dito naman, sa ayos na. At naayos na rin natin. Napakahirap. Okay. Ito ho ang nag-iisang pambansang sumbungan. Medyo may kunting kahirapan pero sinusubukan ho ng pambansang sumbungan si Bitag. Hindi na ho saklaw sa amin to pero sa nakita ko na lamang ho siguro, ito lang tanging paraan kaysa naman hashtag ipabitag mo. Robles, di ba? We need to find out. But who? You have to fill the blank. Who are they? What are they doing? And then, this is the problem. Where? Sa palagay mo kaya, yung container mo, mapupunta sa iyo? Sa palagay mo kaya, mababalik dito yung pera sa tulong ko? Possible po kapag nakausap po sila. Gusto mong kausapin ko yung katransaksyon mo na hindi mo pa nakikita at hindi mo kilala, nakita mo na sa Facebook. Diba? Okay. May inquiry. June, nag-send sila ng quotation. July, nagpadala na kayo ng July ng bayad. Ang inyong transaksyon ay sa Email po. ba't kayo nagpapaniwala sa mga transaksyon sa internet? Kasama ho natin ngayon si May Refill at si Lailani Romero. At itong narareklamo na e-rock trading and may connection daw to sa Cube Homes Trading. Sige, maging malinaw tayo rito. Ano? Kasalukuyan ba nakikipag-transaction pa rin sa inyo to? Ma'am, kasi tinatawagan po kayo kanina. Saan po yung office nila, ma'am? Hello, this is Ben Tulfo. Hello. Do you have any specific address that we can visit you? Ang titita po namin is nasa Mall of Asia. Sa may Econ Tower 1, 4th floor. I'm going to send somebody else, my investigator, on the field, along with the complainant. In less than 2 hours, my people will be there, so wait for us. I need you to be there. I need to see you at Eaton Tower. Okay, sir. No problem. Iraq ang company po? Iraq, diba? Iraq Trading. Ano ba yung Ano sa binigay sa inyo? 4th floor, Econ Econ Tower, Mall of Asia Complex, Makapagal, Pasay. Meron Iraq sa taas? May Iraq po ba dito? Wala kami sa Iraq dito eh. Wala kami sa akin kasi hindi nila sabi pangalan ng Iraq Trading na. Ngayon lang nalaman? Yes po. Kuya, may nararadyo ka ba sa Tower 2? Sira, naguluan lang. Familiar ba kayo sa pangalan na Iraq Trading? Copy ang mas. Negative din sa akin. Negative sa 2? Wala. Kaya wala dito sa tower mo. Wala yan. Tama. Congressional po kami galing, ma'am eh. Nasaan na po kayo banda ngayon? Hinahanap pa po namin, ma'am, yung iglesia ni Cristo, ma'am eh. Sige sir, antayin na lang po namin kayo dito. Boss, baba mo na ko. Sino ba to? Yan po yung meron ng container, sir. Hello, sino to? Si Eric po. Anong family name? Robles po. Robles, ako si Engineer Romero.
Okay, pwede bang pumunta ka ngayon dito? Kasi i-hold namin itong ano eh. Kasi hindi ito yung pinag-usapan natin, naglulukuhan lang tayo. Brand new ang binili ko, 150,000. Perwis yung inabot namin, ang laki ng penalty ko kasi government project itong ano. Every day of delay, ginacharge kami ng certain percentage. Actually, mas mahal pa sa container yung naging penalty ko ngayon. Pupunta ka ba ngayon? Pupunta ako. Hintayin niyo ako mga within the hour. Ano nga ulit yung pangalan mo? Hindi Rona Castillo, sir. Ma'am, sa bitag to ha. Oh, yeah. Pinapaalala ko sa'yo, naka-video ka ngayon ha. We're willing to refund the payment. Ma'am, ganyan kang magnegosyo. Pinerwisyo mo yung mga tao. Saan ang opisina nyo? From Tower 1, Mall of Asia Complex. 4th floor po, sir. Ma'am, galing kami doon, walang Iraq trading. Meron po, sir. Ma'am, alam mo, kapag ka may i-insist mo yung Iraq, galing kami doon ngayon, mapapahiya ka. Kung ako ganyan, katapusan ko yan eh. Titingkod mo yan eh. Niluloko ko ganyan. Huwag kayo magpapaniwala. Sabi niya sa police station, doon imbestigahan. Kaya invite mo kung questioning. Importante ang driver kung tutusan at saan ang galing niya. Sino ang kausap niya? Ay po. You understand? Yes, sir. Ngayon sir, habang nagtatransaction kami kanina na o dadali na nga yung container van, akala namin kasama sila. Who's Robles? Robles, di ba? And then, sinasabi niya rito, Kim Holmes, di ba? And then, ano ba to? We need to find out. But who? We have to fill the blank. Who are they? What are they doing? And then, this is the problem. Where? How can we get to this guy? Why is this guy doing this? This transaction could be very irregular and then suspicious then. Possibility, baka ninakaw. Possibility, binibenta na walang kaukulang papeles. Hindi natin alam. Normally, di ba, dapat license din yan, may source ka kung saan ang galing. Hindi mo basta-basta dinideliver. Paano kung nakaw yan? That is where we became interested. Saan ba nakikita yung driver? Nandiyan po. Saan? Yung driver po. Kilala mo si Mr. Robles? Bali, hindi po sir, talaga sir eh. So, saan ka nagtatrabaho? Bali po sa Peter Aquino Trucking po. Ang Peter Aquino, sila may transaction kay Robles. Opo. Anong pangalan ng kumpanya ni Robles? Cube Homes po. Saan ang galing yung mga container? Hindi po ako sir yung nag-pick up niyan, yung kasama ko, pagkakalam ko po sa pier po sir. Tapos dadalhin? Pina-pick up niya po sa kasama namin. Dinala po sa bodega namin sir yung container sa Santa Maria po. Okay. Tapos doon po nila ginawa ng pinto. Tapos nang nagawa na po yung pinto, saka naman pinakarga uli po sa amin para i-deliver kay sir. Saan nyo gagamitin yan? Bali, paglalagyan po namin ng storage battery ng solar power system sa Tawi-Tawi po. Gobyerno yan? Yes, government. Kaya kami pumasok, may panluloko na. Yung kanyang sistema at pamamaraan may panluloko. Nandito ba yung bahay na sir? Pamilya sa inyo yan? Okay, itong Robles A&D sa asawa ni Rona. Ayun. Isa pa yung nakakausap namin. Para kung nakita ko kanina nandyan. Ayun po, mas maganda. Iraq Trading. Name of applicant, Roderick Robles. Sir, nandito po kami sa barangay. Hawak ko po sir yung clearance po niya from the barangay. Ang pangalan po ng company po is Iraq Trading. Sir, ang name of applicant is Roderick Robles. Final po siya sir last August 10, 2019.
Okay, okay. Yes, sir. So, ano pangalan ng live-in partner? Sir Rona. Rona, ano? Reyes po. Crayos. Okay, I need you to get the live-in partner, Rona Reyes, which could also be na parang conspiring. Kung sakali mapatunayan natin, I think that the live-in partner is conspiring doon sa mga spurious, irregular, suspicious transaction itong si Roderick. Yes, sir. Tumakas na ba? Bumaba ko muna kayo sandali para makausap. Nangako siya na pupunta sa police station kasama ang lawyer nila. So maghapon din po kami nag-antay. Nandun po sila kasama ang dalawang lawyer. Wala po pumunta doon, ma'am. Andun po kami, andun po si Mr. Ben Pulfo. Pumunta doon sa police station. Wala pong Roderick na pumunta. Ron, nandito si Engineer Romero tsaka ang bitag. Dito kami sa police station, dito sa QC. Ay, eto na sila, nandito na sila. Ano gagawin nila dyan? Kaya dito kami. So ang usapan po natin, ma'am, is ano kasi pupunta? Di ba 9 o'clock in the morning? Sobrang traffic po, sobrang traffic bago kami nakarating. Tapos yung dumating pa rito yung sasakyan. Umalis kami ng alauna. Ngayon lang kami nakarating dito. Ma'am, asan si Mr. Roderick, ma'am? Naghahabulan tayo dito, ma'am eh. Hiniharap sa inyo dyan ngayon, nandito na kami sa bahay nyo. Hindi naman namin yung tinatakbuhan, sir eh. Sabi nga namin, nag-offer na nga po kami na mag-settle kami, mag-payment kami. May meeting kayo, sa ang office nyo inaano? Sa Ecom Tower na po, sir. Wala po kaming physical, virtual office lang. Napakasinungaling mo kasi hindi mo sinabing mag-asawa pala kayo ni Rod. Ang pakilala mo sa akin, boss mo yon. Sandali, makinig ka muna. Makinig ka muna, please. Why did they lie to us? Somebody called to find out kung may tao kung ano, because I would like to find out if the was lying to me. They will pay the price. Do you understand? We're not gonna stop and hunt them mother down. Do you understand? Yes, sir. Sir, confirm ko lang po sana, sir, kung dumating po dyan si Mr. Robles. Wala dumating dito. Wala po dumating, sir. Oo, i-mixer lang tayo nun. Si Atty. Cabañas ito. Atty. Cabañas, ganito po, no? Kakatawag lang po namin ngayon sa Hepe, sir, ng Station 3, sir. Wala daw pong Mr. Robles na pumupunta po ngayon sa Station 3. Mula pa po kanina nung umalis po kami. Ano po ba talagang totoo, sir? Ang totoo, papunta pa lang kami. Ang sinasabi niyo po kanina, sir, nagpunta na po kayo. Sir, magkaiba po yung nagpunta sa papunta pa lang. Sabi po ninyo... Ganito lang, I need a picture of Robles. Dito po ba nakatira si Roderick, Nay? Tuwing kailan po siya umuwi po dito? Everyday. Everyday po? Yung nasa gitna po, sino po iyan? Rona. Ano po siya ni Roderick? Live-in partner. Live-in partner. Kapitan, i-confirm lang po namin ito sa inyo. Saan po ba dito si Roderick Robles? Yan po si Roderick Robles. Kapitan, ano pong pagkakaalam niyo pong negosyo itong si Roderick Robles po? Tukol po nga po sa mga container van. Pero si Roderick Robles po ba ay lehitimong taga rito po sa Hindi hindi po. May nakikita po ba kayo dito mga truck? Sa likod, modify lang. Hindi sa may looban po nila. Pwede po ba natin puntahan? Ako na lang po sasama. Pinayagan po ba ito ng barangay na mag-modify po dito si Roderick? Barangay clearance for business lang naman ho sila. Ang permit po kasi kinukuha sa munisipyo. Tapos po may mga empleyado po ba siya dito na nakikita po kayo? May mga ilan po na nakikita kami. Mga ilan po? Siguro mga hanggang 5. Ganun. A lot of possibilities na dapat makuha itong si Robles kasi ang actividaries ni Robles, hindi natin malalaman pag hindi lumutang yan. Kaya dapat maimbestigahan niya sa tulong ng mga pulis sa Cavite at barangay. Ang lokal na pamahalaan kasi yan ang base niya eh. Alam mo, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan itong si Robles sa lahat ng kanyang sinasabi. Kaya kinakailangan talaga person of interest to, dapat makikita ito eh. 'Tama, sir. Kapitan, ano pong pagkakaalam niyo pong negosyo itong si Roderick Robles? Tukol po nga po sa mga container van. Hindi po. Pero si Roderick Robles po ba ay lehitimong taga rito po sa barangay? Hindi po. Hindi po ba natin puntahan? Ako na lang po sasama.
E-Rock Trading strikes again. Sir, nagtiwala po ako kaagad. Saka magaling po siya magsalita. Kaya po niya siya napapaniwala yung mga tao kasi po yung business niya po, yung BDO account niya po is nakapangalan po sa company. So kung meron po siyang modus, dapat po hindi po ina-allow ng bank na mag-open yung company na ganyan. Okay. Na dapat ang bangko tatanungin saan nanggaling itong perang idineposito sa account mo. At nakapangalan po yun sa bank account po ng company mismo. Sa lahat na nanonood dito, sana po wag lang po kayo manood na para kayo nalilibang dahil hindi po kami entertainment. Kami ho'y public service, totoong totoo. Nadulas ang may-ari ng E-Rock Trading na sina Roderick Robles at si Rona Castillo. Ngayong 2021, patapos na ho ang taon, yung E-Rock Trading strikes again. Narito ang kanilang bagong biktima. Ako po si Abigail Enriquez na taga-Tondo. Last July 2021, nakipagtransaksyon po ako kay E-Rock Trading Company, kay Mr. Roderick Robles. Bumili po ako sa kanya ng 5 unit ng 40-footer container van high cube sa halagang 1,080,000 pesos. After a week, pangako niya na may darating pero wala pong dumating. Kada text ko po sa kanya, puro alibay, pangako, hanggang sa wala na po siyang reply, hindi na po sinasagot ang text ko at ang call ko. Huli na ng matuklasan ni Abigail, napabitag na at naging subject na namin to ng person of interest, nagtatago kasalukuyan si Roderick Robles at ang E-Rock Trading. Ang sinasabing virtual address, virtual as in walang physical, E-Com Tower Building, Pasay City. Napakaganda ng gusali, yung pala'y drawing lang yung kanilang opisina. Wala naman doon ang binisita ho ng mga bitag undercover noon. Kasalukuyan, ang address daw nito ay 158 Crisanto de los Reyes Highway, Barangay Salaban, Amadeo, Cavite. Kaya kayo dyan sa Barangay Salaban, Amadeo, Cavite, idadial natin ulit ang telepono para magpakilala na tayo kung sino man makakausap natin. Mas cellphone. Ayan. Ganun lang ang iyong gagawin para kunting dating, para may rehistro ang dating, lehitimo ka, mayaman ka dahil marami kang numerong nilalagay. Tingnan natin kung ito'y sasagot. Pangalawang numero ng telepono. Hello? Hello, magandang hapon, ma'am. Yes. Si Ben Tulfo ho to, ma'am, sa People's Television Network. Kami ho, live ho tayo, ma'am, at hinahanap po namin si Roderick Robles. Sir, ano po? Sino po kayo at bakit kayo po ang sumagot ng telepono at yung telepono nakasulat ho sa mga business address? Sir, dati po nag-ahente po kami dyan kay Okay. Bakit ho may number kayo nitong Inilagay nga po yung number ko, yun nga po yung sinasabi ko na ipatanggal na po. Tapos nung kinukontak ko po sila, hindi na Sino ho sila? Sino ho sila? Sila Sir Eric po. Paano ho nakilala si Eric Robles? Sir, kasi po bumibili rin po kami before. Alright. Nila. So parang sinasabi niyo, ma'am, biktima rin kayo. Yes po. Now ngayon, Mariam, I understand na parang nabiktima rin kayo nitong si Roderick o Eric Robles sa nangyari dito. Paano kayo naging biktima, ma'am? Ay may anong modus na ginawa ho sa inyo? Pumunta din po kami dun po sa office po nila, sa may Crisanto office. Alright. Doon sa site, ma'am, na parang trailer, container van lang. Yung container vans po, yes po. Alright. Anong dahilan kung bakit kayo umalis? Kasi po meron po kaming na-i-refer po sa kanya tapos hindi pa po na-deliver yung order. Pwede ba kayo manawagan na kay Roderick Robles, kayo, Miriam Ejercito, na palutangin dahil marami na ho siyang biktima? So, pwede pong lumabas na po kayo kung nasan po kayo. Kasi marami na po kayo napeperwisyong tao. Naaabala rin po yung mga iba pong mga nagbayad din po sa inyo tapos hindi po kayo lumalabas. Kaya po niya siya napapaniwala yung mga tao kasi po yung business niya po, yung BDO account niya po is nakapangalan po sa company. So kung meron po siyang modus, dapat po hindi po ina-allow ng bank na mag-open yung company na ganyan. Okay. Ma'am, sa sinabi niyo na yan, humanga ako sa iyo kasi isang bagay na narinig ko sa iyo na sabi mo, pwedeng habulin ang bangko na dapat ang bangko
tatanungin saan nanggaling itong perang idineposito sa account mo. Ano mang bangko. Man din po, biro yung binideposito po dun sa account niya eh. Malalaking pera po yun. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo sa susunod, ma'am. Okay po, thank you. Bye-bye. Okay. Suma total, magkano nakuha sa iyo nitong si Roderick Robles, nitong E-Rock? Bali po, 1,080,000 po ang total. Itong kinuha mo, in-order mo, pera mo ba to o pera ng mga kliyente mo para nag-order dun sa sinasabing container van? Pera po ng mga kliyente ko, sir. Alright. Hinahabol ka ba ng mga kliyente mo? Opo. Alam ko naman kay biktima rito. Kaya lang, pag ang kliyente mo ang nagtiwala sa iyo, nagbigay ng pera in advance na parang kayo naging broker, may pananagutan ka dahil naggarantiya ka sa taong dorobo. Kaya ikaw'y masasampahan din ng kaso. Maganda pag ikaw'y negosyante, pag ganitong transaksyon, lagi kang nagbibigay ng puwang ng yung pagiging praning. Hindi pwedeng lahat pagkakatiwalaan. Ginawa mo ba ang lahat para mahanap itong si Roderick Robles dahil parang lumabas, nagkita-kita pa kayo sa container van, nag-abot kayo ng pera? Ikaw ba yung naka-mask na yan? Opo, sir. Ako po yung naka-face mask. Sino yung katabi mo ron na sa likod mo, babae na naka-blue? Ang auntie ko po yan. Alright. Ito si Roderick Robles, ang nasa kanan, may naka-blue t-shirt. Tama? Opo, tama po. Pinuntahan mo ba siya sa bahay niya na kung saan nandoon niya kanyang opisina? Or bumalik ka ba roon sa bahay nitong si, kung saan dyan sa Amadeo, yung address niya? Yung address niya na 158 Crisanto de los Reyes Highway, Barangay Salaban, Amadeo, Cavite. Pumunta ka ba dyan sa lugar na yan? Nagpunta po ako doon nung first na meeting namin. Pumunta kami, opisina niya daw po yun. Pagkatapos, yung pangalawa, paano kayo nagbayaran? Through BDO nga po, account. Pangatlo? Ganun pa rin po, BDO account po. May mga iba kasi, Abigail, baka pagdudahan tayo rito. Tatunong ko lang, huwag ka magagalit at kinakailan kapag hindi ko tinanong to, parang nagkulang ako. Hindi kaya kasapakat ka nitong si Robles? Ay sir, hindi po. Hindi ko Hindi po siya kilala. Hindi kaya, kunyari, biktima ka, pero yan ang papel mo na pinalalabas mo, biktima ako, pero pagkatapos nito, tumatawag, okay ka bata? Hindi kaya ganon? Sir, hindi po. Lahat po ng conversation namin sa cellphone, sa Viber, hindi na po talaga nagre-reply sa akin si Robles. Alright. Tinatawagan ko po, hindi po sumasagot. Importanteng magsampa ka ng kaso. Lahat, pati yung tinawagan namin kanina, si Marian Ejercito, makikipagtulungan doon sa ginawa nito at iba pang mga biktima, large-scale staffa na makatikim ito ng kulungan. Sa lahat na nanunood dito, sana po, wag lang po kayo manood na para kayo nalilibang dahil hindi po kami entertainment. Kami ho'y public service, totoong-totoo. Abigail, may natutunan ka na ba ngayon? Marami po, sir. Alright, tutulong kami sa iyo, ha? Kung sino man ang may munisipyo dyan sa Amadeo, Cavite, gising! Pronto! Inspeksyonin. Tingnan kung may lisensya. Kapag wala, tatanga-tanga rin kayo. Mabuti na lamang may nagsumbong kasi kung hindi natin malalaman. Kung sinabi kong tatanga-tanga, kung talagang mananatili kayong tanga. Pero kung ayaw nyo matawag ng tanga at katawagan lang naman yan, kikilos agad kayo, tatawagan namin kayo sa Amadeo Municipal Hall para inspeksyonin kasama ang barangay, pati yung mga tao ninyo dyan, isagawa yung tamang trabaho nang sa ganon, tumisikap ang mundo ng mga koloko at mga putok sa buho. Okay. Maraming salamat sa iyo. Ole. Maraming Abigail. salamat po, Sir Ben Tulfo. Walang anuman, tulong po to sa amin. Tutulong kami sa inyo, ha? Alright. Ingat More sa power susunod. po. Salamat Alright. po. Aragi, isang pambansang sumbungan. #, ipabitag mo.